Gandang umaga po sa inyong lahat. Salamat, praise and worship. Tayo po ay saglit na manalangin. Aming Amang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Lumalapit po kami sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Yeshua. At sa mga oras pong ito ay humihingi kami sa iyo ng gabay at ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Tulungan mo po ang iyong lingkod na tagapaghatid ng iyong mabuting balita, ng iyong mga instructions para sa bawat isa sa amin. Tulungan mo rin po ang aking mga kapatid na tagapakinig sa umagang ito to have an undivided attention so that they can focus on the Word of God. Again, Father, we thank you. This we pray in Yeshua's name. Amen and amen. As you can see on the screen, ang ating pong tatalakayin ngayon ay panibagong kabanata sa aklat ng Leviticus. At tayo po ay nasa chapter 22 na. Kung yung nakaraan po ay may kinalaman sa mga priest, yung chapter 21, ng mga pagkain lang per se talakay dito. Mamaya po mauunawaan natin. Pero sa susunod na Sunday ay yung 17 to 33. Nahati po ito sa dalawang bahagi. At ang pamagat ng ating pong pag-aaralan is living a life set apart for God. In Romans chapter 12 verse 1, it says, present your bodies, our physical body, a living sacrifice, holy and acceptable to God. Yung po yung keyword dyan, holy and acceptable to God. So how do we make our body as holy and acceptable to God? Ang Leviticus po, mga kapatid, ay nagpapahayag ng tungkol sa kabanalan ng Diyos. Sabi niya nga, be ye holy for I am holy. And it also reveals God's standards. Kaya kung nais nating malaman ano ba ang pamantayan ng Diyos, anong standard ng Diyos, especially when it comes to worship. At ito po ay at dito kita na ang ating Diyos desires for relationship. Mahalaga po sa Kanya ang relasyon. Ang pakikipagrelasyon natin sa Kanya o ang pakikipagrelasyon ng tao sa Kanya. He takes it seriously. And one of the ways by which we can express our relationship with Him is through worship. Kaya nag-set siya ng mga standards on how to worship Him that is acceptable to Him. Ang chapter 22 po answers the question, who is worthy to approach God and how? Sino nga po ba ang karapat-dapat na mag-approach sa Diyos na banal? Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat.
sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Papaano na magiging katanggap-tanggap sa Kanya. God is not only concerned with that we worship. So hindi lang po siya concerned na tayo ay sumasamba sa Kanya. Concerned din ng Diyos kung papaano tayo sumasamba. At hindi nagseset ng standard kung paano siya sasambahin. Ang nagseset ng standard na acceptable sa Kanya ay walang iba kundi siya. At ito ay Kanyang inihayag sa atin, lalong-lalo na po sa aklat ng Leviticus. Kaya kung gusto nating maintindihan kung paano natin siya sasambahin, we have to go back to the book. We have to go back to His standards. And Leviticus chapter 22 teaches worship must be holy in action. Yun po yung ating tatalakayin ngayon, 1 to 16. And then worship must be humble in heart. That will be the second part. So kaya kung yung chapter 22 ay titingnan nyo po nahati sa dalawang bahagi. One is about worship must be holy in action. And the second part is worship must be humble in heart. So the big idea here, mga kapatid, is God accepts worship that comes from the heart, that comes from clean hands and a contrite heart. So, in simple terms, yan po yung acceptable na worship sa Kanya. And we will go into the details of that. Basahin nun natin yung Leviticus chapter 22, verses 1 to 16, so that we can get the context of it. And the Lord spoke to Moses, saying, "Speak to Aaron and his sons, so that they abstain from the holy things of the people of Israel, which they dedicate to me, so that they do not profane my holy name. I am the Lord. Say to them, if anyone of all your offspring throughout your generations approaches the holy things that the people of Israel dedicate to the Lord, while he has an uncleanness, that person shall be cut off from my presence. I am the Lord. None of the offspring of Aaron who has a leprous disease or a discharge may eat of the holy things. Whoever touches anything that is unclean through contact with the dead, or a man who has had an emission of semen, and whoever touches a swarming thing by which he may be made unclean, or a person from whom he may take uncleanness, whatever his uncleanness may be, the person who touches such a thing shall be unclean until the evening, and shall not eat of the holy things unless he has bathed his body with water. When the sun goes down, he shall be clean, and afterward he may eat of the holy things, because they are his food. He shall not eat what dies of itself, or is torn by beasts, and so make himself unclean by it. I am the Lord. They shall therefore keep my charge,
lest they bear sin for it and die thereby when they profane it. I am the Lord who sanctifies them. A layperson shall not eat of a holy thing, nor foreign guests of the priest or hired servant shall eat of a holy thing. But if a priest buys a slave as his property for money, the slave may eat of it, and anyone born in his house may eat of his food. If a priest's daughter marries a layman, she shall not eat of the contribution of the holy things. But if a priest's daughter is widowed or divorced and has no child, and return to her father's house as in her youth, she may eat of her father's food. Yet no lay person shall eat of it. And if anyone eats of a holy thing unintentionally, he shall add the fifth of its value to it and give the holy thing to the priest. They shall not profane the holy things of the people of Israel, which they contribute to the Lord, and so cause them to bear iniquity and guilt by eating their holy things, for I am the Lord who sanctifies them. Siguro po, sa kalagitnaan pa lang nung pagbabasa natin, kalahati na ng kongregasyon ay nawala na sa binabasa natin. Hindi natin maintindihan kung ano ang pinag-uusapan dito dahil may puro patungkol sa pagkain. Now, you have to understand the context and the background of this para maintindihan po natin kung paano natin uunawain ang Leviticus chapter 22. Noong panahon po nila kasi, ng mga priest, sila ay mula sa tribe ni Levi, at sa 12 tribes ng Israel, ang tribe lang ni Levi ang hindi binigyan ng portion ng lupa sa Promised Land. Yung iba po, may kanya-kanyang parte na sila doon. Hinati-hati na yon. Ang tribe ni Levi lang ang wala. Dahil ang tribe ni Levi, sa kanya magmumula ang mga priest, ang mga maglilingkod sa templo. At ang kanilang ikabubuhay at ang kanilang mga kakainin ay manggagaling sa offering ng mga tao. Kaya ang mga tao po ay pumupunta sa templo o nung nasa wilderness sila sa tabernacle, may dalang mga hayop at ito ang inihahandog nila. At yung mga hayop na inihandog na yun po ang nagiging pagkain ng mga priest na naglilingkod sa templo. At dahil yun po ay dinala na ng tao doon para ihandog sa Diyos, it's God's property already. And anything that is offered to God became His property and it becomes holy. Kaya yung pong pagkain nila na yon, na kinakain ng mga priest at ng pamilya nila, considered as holy. Kaya po hindi ito basta-basta pwedeng kainin ng sino lang. Hindi ito basta-bastang pwedeng kainin kahit ng mga priest at ng pamilya nila na hindi kino-comply yung instruction ng Diyos kung paano kakainin ito. And so, yung mga tao po, pag naghandog na sila, at yung mga hayop na kinatay ay ginawa ng pagkain ng pamilya, the eating, yung pagkain ng pamilya na yon becomes an extension of their worship to God. Sa atin po, sa panahon natin, kakain tayo para mabuhay lang tayo. Pero bihira po sa atin na nag-iisip na pag kumakain tayo ng almusal, ng tanghalian, ng hapunan, that it is an extension of our worship to God. Kaya hindi tayo masyadong particular sa kung paano tayo magluto, paano natin kainin, kung ano yung kakainin natin.
Because we don't consider that as an extension of our worship. Pero sa context po nito, kaya makikita nyo na nagbigay ng very specific instruction ng Diyos kung paano nila kakainin at kung sino lang ang pwedeng kumain ito. Because it is an extension of their worship after these animals have been offered to the Lord. Kaya napakahigpit ng Diyos diyan sa kanila. So, ano ang mga pamantayan ng Diyos dito sa mga priest, sa mga lingkod niya? Unang-una, priest must be clean to serve. No? A priest who is unclean cannot minister. A priest who is unclean cannot eat holy things. Kaya yung pong pagkain na o yung hinihandog sa Diyos ng mga hayop at naging pagkain ng pamilya, kung yung priest, yung padre de pamilya, ay unclean, hindi niya pwedeng kainin yun. Hindi siya pwedeng kumain nun. Otherwise, he will profane the name of the Lord. Pag siya ay unclean, at kumain siya nung inihandog sa Diyos na yon, he will be considered as unclean. Or rather, he will be, of course, disciplined by the Lord. Hindi niya pwedeng gawin yon. Okay? He cannot eat holy things. And uncleanness disqualifies the priest temporarily. Not only that he cannot eat the food, but he cannot serve in the temple while the priest is unclean. Now, tingnan nun natin sa context natin ngayon. Tandaan nyo, itong principle na ito ay hindi po nagbabago. Ang panahon lang ang nagbago. Ang mga tao ang nagbago. Ang mga sitwasyon nagbago, pero hindi ang standard ng Diyos. Now, let us make it relevant to us now. Tayo po, ako po as a pastor, yung ating mga music ministers, yung ating pong mga leaders dito sa church. Remember, sa 1 Peter we were told, we are a royal priesthood, a chosen nation. So in the eyes of God, hindi tayo mga physical Jew, pero tayo yung mga spiritual Jew. And we are considered as priests of the Lord, spiritually. Nagseserve tayo sa Diyos. Naglilingkod tayo sa Diyos. So kung i-apply po natin yung principle na ito sa Leviticus chapter 22, if any one of us, myself, the music ministers, our leaders, if we are unclean, then we're not supposed to minister. Wala kaming karapatang mag-minister kung sa mga oras na yon ay kami ay unclean. Paano ba sila nagiging unclean noon? At paano tayo nagiging unclean ngayon? No? Sa kanila po, pag-aralan natin yung mga nakaraan, na yung priest, kahit na asawa niya pa yung namatay, hindi niya pwedeng hipuin. Because the moment na hinipo niya yung asawa niya na patay, he will become unclean. Hindi nga siya pwedeng mag-mourn ng katulad ng mga pagans. Kailangan controlled. Kailangan pinoproject niya pa rin ang hope, hindi ang despair. No? Now sa atin po, kung tayo ay merong alam na tayo ay nasa kasalanan, kasi hindi naman ito nahahayag eh, then we are not supposed to. Alam natin na tayo ay nasa kasalanan.
Huwag na nating pangahasang tumayo pa sa likuran ng pulpitong ito. Now, I'm not saying hindi po tayo nagkakasala, lahat tayo nagkakasala. Pero kung tayo ay nasa kasalanan, at alam na alam natin yon, then we have to beg off na mag-serve. Because it is not acceptable to God. It may appear holy to the people, but remember, it is the Lord who can see us na hindi nakikita ng tao. So antimano, disqualified na kagad yung priest para mag-serve. Ang una po is direct defilement. And when they committed direct defilement, it requires longer cleansing bago sila makabalik sa paglilingkod. And the other type is what we call the indirect defilement, which requires washing plus waiting. So the principle that we can learn here, mga kapatid, is you cannot handle holy things with an unclean life. So maaring yung time nila pagkain ang hinihipo nila. But that is part of worship. Ngayon po, maaring dito, wala tayong... When we step forward, in my case, to preach, I cannot handle the Word of God because God's Word is holy if I have an unclean life. Kung tinatagong kasalanan, hindi ninyo alam. Then wala po akong karapatan na tumayo dito para i-handle ang salita ng Diyos because God's Word is holy. Maaring hindi nyo alam, pero alam ng Diyos yun. So ang application po natin dito, God is not casual about holiness. Hindi po, God will not take holiness lightly. It is always a serious matter to Him. So serving God requires spiritual cleanliness. Kaya hindi lang basta magtatayo dito, mangangaral, hindi lang basta tatayo, tutugtog, kakanta, magpe-perform. Iba po ang requirement ng mundo. Sa mundo, basta talento ka lang, o may talento ka lang, magaling kang sumaya, magaling kang umawit, magaling kang mag-perform, they don't care if you are living an unholy life. Ang mahalaga sa mundo is yung performance mo. They don't care about your personal life. Pero iba ho ang simbahan. Iba ho ang pagtitipon ng kongregasyon ng Diyos dahil hindi tayo nagpe-perform para ma-entertain ang tao. Hindi po ako nagpipreach dito para ma-entertain kayo. Kumakanta sila, tumutulog para ma-entertain sa banal na Diyos. Hindi natin pwedeng iparehas yan. Iba ang requirement ng mundo, iba ang requirement ng Diyos. At ang requirement ng Diyos, ang maglilingkod sa Kanya must have an unclean life. So serving God requires spiritual cleanliness. Kaya po, hindi lang sa akin po bilang pastor na nagpipreach, hindi lang ang preparation ay yung preaching materials ko. Hindi lang yung PowerPoint ko. Hindi lang yung kung ano ang sasabihin ko. Kundi yung spiritual preparation. Ganon din po sa mga tumutugtog at kumakanta dito.
Hindi po tatayo lang tayo dyan, nag-practice, gumitara, kumanta, nakuha ang tempo, nakuha ang tono, bukas okay na tayo. Meron pong spiritual preparation na nire-require bago natin gampanan yun. Because hihipuin natin ang isang banal. Kaya nangangailangan ng spiritual preparation. Yung isa pong kilala kong pastor na American, pagdating ho ng Sabado, sabi niya sa amin, pagdating ng Sabado, hindi na siya pwedeng istorbohin ng kahit sino, kahit pati asawa at mga anak niya, pagdating ng Sabado. Dahil Sunday magpipreach siya. Sabi niya, hindi dahil nagpiprepare ako ng materials ko, kundi nagpiprepare ako spiritually. Para pagharap ko sa Diyos ng Sunday morning, spiritually prepared ako. Because I will be touching holy things. Now, hindi lang po ito requirement sa pastor. Requirement po ito sa lahat ng nagli-lead sa pagsamba sa Diyos. At hindi lang po ito requirement sa mga nagli-lead. Dahil lahat po tayo, in effect, sumasamba sa Diyos, hindi ho ba? Kaya tayo pumunta dito eh. Dahil sasamba tayo sa Diyos. So kaya ito po ay nagre-require ng preparation sa ating lahat. Minsan napakinggan ko nga si sino to, nakalimutan ko na po, yung namatay na magaling na preacher. No? Ang sabi niya, kung ang ating daw pong pamamaraan ngayon, pamamaraan, pagdadamit, ay dadalhin natin nung panahon na sila ay nasa Mount Sinai. At all drop dead. Because sabi niya nga doon and during that time, you are not allowed to come late to worship the Lord. Hindi ang Diyos ang mag-iintay sa iyo para mag-worship sa Kanya. Ikaw ang mag-intay sa Diyos kung kailan siya bababa doon sa bundok. Sabi niya, kaya kung sa panahon natin ngayon, ganito tayo at napunta tayo sa Mount Sinai, we will all drop dead. Because we take worship very casual. Kahit na meron tayong appointed time to meet the Lord, pero we take it lightly. Kasi hindi tayo pinapaslang ng Diyos eh. Pero subukan po natin, wag naman sana, no? Na kapag na-late ka, papaslangin ka ng Diyos. Ay tingin ko po, sa Sunday, alas 7 pa lang, nandito na tayong lahat. Kahit alas 10 pa ang simula ng service. Because we take worship so lightly. We are not so serious. We don't heavily consider that when we come to church, we will be meeting a holy God. We will be meeting a holy God. Iyo ba? Kaya tingnan nyo sa kanila. Kung titingnan nyo, pagkain lang yon. Pero pag yung priest is unclean, you cannot touch it. Depende pa kung direct or indirect yung defilement na naganap.
Merong waiting time, yung nabasa ko natin kanina. May waiting time. You will undergo God's discipline. Kaya maingat na maingat sila dyan. Ang mga priest, meron silang reverent responsibility. Priests must not profane God's holy name. Ano po ba sa Tagalog ang profane? Hindi pwedeng lapastanganin. Hindi pwedeng bastusin. Yan po yung Tagalog ng profane. Kaya kung itatranslate po natin sa panahon natin ngayon, kung tayo po ay hindi naghahanda ahead of time sa pagsamba sa Diyos, and very casual tayong pupunta dito at sasamba sa Kanya, binabastos natin ang pangalan ng Diyos. Lagi ko na nga pong sinasample ito mga kapatid. If you are invited to Malacanang to appear before the President of the Republic of the Philippines, and you are invited and you are expected to come there at 9 o'clock in the morning, are you going to arrive there at 9:30? Are you going to dress improperly? Why is it that we are giving so much importance to the President of the Republic of the Philippines, but we don't give so much importance to the God who is holy and who created us and who saved us from our sins? And we treat Him very casual. No. We are all guilty. Wala akong magtuturuan. Turo natin ang ating mga sarili dahil lahat tayo guilty. In one way or the other, lahat tayo guilty. And let this message be a reminder to us that we have to take seriously when it comes to the worship of a holy God. Because anything that is not according to His standard is not acceptable to Him. And we are just wasting our time. Kaya po, wag ko kayong magagalit sa akin kung pagka minsan pinupuna ko. Pati yung kinakanta. Because the priests during that time, they are responsible for how offerings are handled and what offerings are accepted. Wala akong personalan, trabaho lang. Responsibilidad ho naming pastor yun Kaya pinupuna namin. Ako po'y, to be honest with you, dahil sa pagpuna ko niyan, meron ng ibang umalis dito dahil dyan Pinuna ko nung Sunday privately. Hindi po ito in public privately. The following Monday, I received a letter of resignation. And it did not happen just once. It happens twice. It happens several times. Dahil lang, may pinuna lang ako dahil I believe na binibigyan ko lang ng instruction na ito ang dapat na kakantahin natin. Aawitin natin must be focus on God. Kaya salamat po doon sa nag-organize ng Worship 101 noong nakaraang Sunday. Na-remind tayo lahat, kasama na ako doon, kung ano ang tamang pagsamba sa Diyos. Kailangan natin yan, napapaalalahanan tayo. At hindi lang mo ito sa mga nagpapaawit dito. Sila ay nandito para i-lead tayo, pero sumasamba din mo tayong lahat. Kaya kasama tayo doon sa nagpiprepare, hindi lang sila. Lahat ho tayo for that matter must come every Sunday prepared spiritually,
physically, mentally, emotionally, to face a holy God. Because we will worship Him. So kaya po, please be reminded. Here is the principle. Worship is not casual. It is, pakibasa nga po, it is, worship is not casual. It is sacred. Ang bira, nakita ko po yung concert ng BTS sa Korea. Anong oras magpe-perform? Parang 7 o'clock pa lang. So, 7 o'clock magpe-perform. Kung di ako nagkakamali po 7 o'clock yata ng gabi. Alas 6 pa lang hunang umaga, nakapila na yung mga tao doon. 3 kilometro yung layo, ang haba ng pila. Manunood ng concert ng BTS. Bumayad ng napakamahal na. Although libre, pero meron pong libre daw yun, pero may mga naningil din. Willing to pay yung mga tao. Willing to travel from any place in the world to go to Korea just to see the BTS. And they have to be there early so that they can have a better seat in the concert. But when it comes to church, when it comes to worship of God, He becomes secondary. Very casual. Kahit malate, kahit hindi umattend, kahit matulog sa service. Anyway, Diyos lang naman yan. Tama po ba yun? Sa tingin nyo, tama po? Diyos ka lang naman eh. Kaya nga, tama siguro yung sinasabi ng pastor na pakinggan ko. Kung tayo nasa wilderness, sa Mount Sinai, at ganito ugali nating lahat, we will all drop dead. Kaya ang utos ng Diyos sa kanila maligo kayo, maglaba, magbihis ng maayos, 3 days after, tsaka kayo mag-appear sa akin, at bakuran nyo yung Sinai, walang didikit sa paanan ng bundok, kahit hayop. Dahil teritoryo ko to, hanggang dyan lang kayo. Ano po ang doon? Ang sino mang umakyat doon sa bakod, ang sino mang panain, patayin. Kaya sabi ng pastor, we will all drop dead. Kung nasa Mount Sinai tayo, sa ugali natin sa pagsamba sa Diyos. Clean hands are required, mga kapatid. Kaya during that time, no priest could minister while unclean. And uncleanness included disease, defilement, contact with death. Ito lang po yung mga sample. So lesson na matututunan natin dito, you cannot serve God carelessly and expect acceptance. Kaya, minsan napo-focus lang tayo dun sa mga praise and worship team, sa ating po mga pastor. Minsan nasa-sermonan natin yung, siguro anak natin, magpapaawit ka bukas alas 11 na ng gabi, nasa gimmick ka pa. Maglilid ka ng worship, tutugtog ka doon, nagpupuyat ka sa ML. Hindi lang ho sila yon. Lahat ho tayo. Alam nating sasamba tayo sa Diyos sa araw ng linggo.
Sabado ng gabi, puyat pa tayo, YouTube. Lahat po tayo guilty dyan, kasama rin ako. Hindi ko po ina-exempt sarili ko dyan. Kaya pinipreach ko rin sa sarili ko to. Ha? But let this be a reminder to all of us that worship is not something casual. It is something sacred. So let's prepare. No, alam naman ng Diyos yun eh. Di ba? Kung beyond our control eh. Kunyari po, trabaho tayo eh, panggabi talaga eh. No? Ang uwi mo, alas 12 ng gabi, gawa ng trabaho, bukas may worship. Eh, hindi ka naman pwede magpaalam doon sa trabaho, di ba? Boss, uwi na ako ng alas 6 ah. Kasi may worship ako bukas. O hanggang bukas ka na rin lang. Of course, alam natin yan eh. We know kung tayo ay, nasa sitwasyon na tayo po ay hindi natin kontrolado. Pero yung kontrolado natin, di ba? We have to prepare ourselves. Both physically, mentally, emotionally, spiritually. Please remember, you cannot serve God carelessly and expect acceptance. Anong mga consequences nito? Pag and to be cut off from God's presence, it could mean discipline. It could mean removal. It could mean even death. Or the worst, it could mean eternal separation from God. Now remember, this is addressed to the priest, not to ordinary citizen. Kaya kung yung priest madi-disqualify, then kung nasa panahon ako nila Moses, di ako pwede maglingkod ngayon, inuubo ko eh. So again, let me just reiterate mga kapatid, para sa ating lahat ito, kasama ako dito, God takes worship seriously. So kung seryoso ito sa harapan ng Diyos, anong dapat na maging response natin? Ha? Ano po dapat maging response natin kung sa Diyos serious yung worship sa Kanya? Then we must take it seriously. And how do we do that? Prepare ourselves for the worship of God. Now, bagamat ano po, nagkakamali, nagkukulang tayo. Lahat naman ho tayo for that matter, di ba? Now, God provides a remedy. Inumin ko na, binuksan eh. Ano po ang instruction ng Diyos sa kanila? Pag nagawa ng prison, meron siyang defilement na nangyari or meron siyang pagkukulang na ginawa, then you have to wash. Doon sa mikba nila, you have to wash with water. And then you have to wait bago ka ma-restore. So God makes a way for cleansing. So wag ko tayo malungkot. Yung mga na-late dyan, mingi na lang kayo ng tawad mamaya. Patatawarin naman kayo. Pero huwag na kayong darating ng late sa next Sunday. Ngayon, kung malate ulit kayo next Sunday, hingi ulit kayo ng tawad. No?
Alam naman ni Lord kung kontrolado mo o hindi eh. Kung sinasadya mo ng bumangon ng tanghali, alam naman ni Lord kung nawalan ng tubig sa bahay, nawalan ng kuryente, nagkaroon ng emergency. Alam ni Lord lahat yon. Alam ni Lord kung magsisimba na naman. Alam ni Lord lahat yan. No? So, anong insight natin dito mga kapatid? God doesn't just demand holiness, He provides cleansing. So, nagdidiman siya ng holiness. Di ba napakabuti ng Diyos? Dinidiman niya ito, holiness. Kung hindi ka makakomply, siya pa rin yung gumagawa ng way para mag-comply ka. Nagpapatawad naman po ang Diyos eh. Diba? Pero, let's get serious with it. Hindi ba mas magandang hindi ka na humihingi ng tawad dahil late ka? Kundi nagpapas ng oras. O yung maluwag ang damdamin at isipan at kalooban mo dahil nag-comply ka sa requirement ng Diyos. Ang maganda po doon, yung pagko-comply, meron pong gantimpala ang Diyos eh. Kaakibat na nakukonsensya ka na, wala pang kaakibat na blessing. Ngayon, kung ikaw ay may matinong pag-iisip, mas pipiliin mo yung nagko-comply dahil may maluwag na ang kalooban at isip mo, may blessing pa ang Lord sa iyo. Hindi ho ba? At kung kayo'y meron turuan niyo ang anak niyo. Indirectly sinabi sa Diyos. Kaya kahit pa. So lumalaki yung anak mo. Di mahalaga ang pagsamba. Kahit late ako, kahit hindi ako umaten, kahit anong itsura ko. Pero kung ang nakikita ng mga anak natin, pinapahalagahan natin ang pagsamba sa Diyos. Now, tandaan niyo, sa hindi maayos na paraan, magiging sakit ng ulo yan. At hindi ka lugod-lugod sa Diyos yun. Tatapos na po ako. Kaya po, balik tayo doon sa mga priests. Sino lang ang pwedeng kumain doon sa ano? Only priests and their households ang pwedeng kumain doon. No outsider. Hindi ko pwedeng kumain yung sino-sino lang doon. Ganoon pinapahalagahan ng Diyos yung offering na yon ng pagsamba. Hindi pwede, hindi available yun sa lahat. Doon lang sa priest. Kaya unauthorized participation is forbidden. Kaya kita nyo, pati yung kusino lang, kung yung kanilang helper, no, ay inaalaw lang kung yung helper na binili ng priest. Pero kung hindi niya binili yun, hindi allowed magparte. Yung anak na babae, pag nag-asawa ng outsider, hindi pwedeng mag-partake do kahit anak siya. Pero kung siya ay divorce na at bumalik siya sa tahanan ng tatay niya, nagpasakop ulit siya sa tatay niya, at kung wala siyang anak, doon pa lang siya pwedeng mag-partake ng food na inihandog sa Diyos. How serious is that? No? Kaya, kung nagkaroon man ng violation, there will be
restoration. So the principle, holy things must be handled with care. The Word of God ay holy, I have to handle it with care. The song that we sing are songs to the Lord. It must be handled with care. Hindi lang kayo basta tumugtog at kumanta dyan. Hindi lang ako basta nagtumayo at nag-preach dito. Hindi lang kayo basta nandiyan at sumasamba sa Diyos. Tandaan nyo, Diyos ho ito ang ating sinasamba. At siya ay banal. At siya ay nagre-require na sa pagharap natin sa Kanya, preparado tayong sumamba sa Kanya. Hindi tayo nagpapalipas lang ng oras dito. Amen? So, before worship, magsasara na po ako dito. Tatanungin natin lagi ang ating mga sarili. Are my hands clean? Is there sin I am ignoring? Because worship requires preparation, worship requires repentance, and worship requires reverence, mga kapatid. So offering must be without blemish, no defect allowed in sacrifices. Kaya makikita niyo sa chapter 21, 12 po yun na mga kapintasang ipinagbawal. Ano naman yung mga hayop na may mga pwedeng ihandog. Pag tiningnan niyo po yung dalawa, isa sacrifice standard niya. And to close our preaching today, wag ho kayong be not dismayed. Dahil lahat ho tayo ay imperfect, lahat ho tayo ay may kapintasan, lahat ho tayo ay may pagkukulang, lahat tayo may pagkakamali at pagkakasala, pero purihin ang Diyos dahil sinalo tayong lahat ng Panginoong Hesukristo. At siya ang nagbigay ng karapatan sa atin para humarap sa banal na Diyos at sumamba sa Kanya. Mga kapatid, salamat po sa ating Panginoon. Tayo tayong lahat. Awit tayo sa Diyos at tayo po ay magsasara sa panalangin.